Magandang hapon o gabi sa bawat isa. Para sa salita ng Diyos na ating tatalakayin sa hapon po na ito, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1, verse 12. So James chapter 1, verse 12. Isang verse lamang po yung ating babasahin. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, humihingi po kami, humihiling kami ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu as we open your word this afternoon. And nawa, Panginoon, ito ay magdulot ng edification sa mga mananampalataya at kaligtasan sa mga hindi pa sumasampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pinag-aaralan po natin sa series, especially sa pag ako po yung nagpipreach, ay yung dito sa James, yung practical Christianity. At ngayong hapon ay nandito na po tayo sa conclusion ni James patungkol dito sa sinimulan niya dito sa verse 2 about trials. Ngunit bago yon ay alalahanin natin na si James ay sumusulat dito sa mga Jewish Christians na humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Napag-aralan natin noong nakaraan dito sa verses 2 to 4 ay sinabi niya sa mga believers to count it all joy when they face trials of various kinds. Dahil ito ay ipinapadala ng Diyos upang subukin ang kanilang pananampalataya to produce steadfastness. Dahil ito ay, at kung sila ay magpapatuloy at hindi susuko, ang sabi ni James, sila ay magiging sakdal na walang anumang kakulangan. Sa verses 5 to 8, sinabi rin ni James na upang magkaroon sila ng tamang perspektibo sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, they should go to God and ask for wisdom. Humingi ng karunungan. At nung nakaraan ay tinignan natin ang pagsubok ng kayamanan. Dito naman sa verses 9 to 11, at binanggit natin doon na kung mayroon man dapat na ipinagmamalaki ang parehong mayaman at mahirap, yun ay ang kanilang posisyon kay Kristo. So itong verses 2 hanggang 12 ay sabi ng ilang komentary, isang magandang halimbawa ng tinatawag na inclusio. Ang ibig sabihin, ang author ay gumamit ng mga similar words and concepts sa simula at sa huli ng section na ito. Ito ay makikita natin dito sa verses 2 to 4 and verse 12. Basahin pong muli natin itong verses 2 to 4. Ang sabi dito, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. And in verse 12, basahin ko pong muli, it says, Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Well, ang mga salitang trials, steadfast, and testing ay mga similar words na ginamit sa Greek o ginamit ni James dito sa makikita natin sa verses 2 to 3 and verse 12. So dito sa verse 12 ay inuulit ni James ang kaisipan na sinimulan niya dito sa verse 2. Ngunit dito sa verse 12 ay makakita tayo na si James ay nangako ng reward sa mga matagumpay na magtitiis sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa gitna ng mga ito. Itinuturo dito na yung trials is a lifelong test of faith. Pinapatunayan nito yung katotohanan ng pananampalataya ng isang tao. Dahil ang tunay na pananampalataya ay naiahayag sa pamamagitan ng pagtitiis ng isang nagpo-profess na Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok at hindi sa pag-iwas sa mga ito. May mga nag-iisip na kapag
ang isang Kristiyano ay hindi dumadaan sa mga pagsubok, sinasabi nila that these Christians are living victorious. No? O they are living victorious in their Christian life. Kaya kung sila ay dumaan sa iba't ibang mahirap na sitwasyon, na kalagayan ng buhay, ang nais nila ay mapalaya dito. Ito yung exact opposite ng sinasabi ni James dito. Sinabi niya nga dito sa verse 12 na ang mga taong nagtitiis sa gitna ng pagsubok, sila ang totoong mga mapalad. Sila yung totoong blessed. Well, I have a simple message this evening para sa verse na binasa natin. In Christ, God blesses those who remain faithful in the midst of trials with eternal reward. So kay Kristo, pinagpapala ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok ng gantimpalang pang walang hanggan. Dalawang bagay lamang po, dalawang puntos ang nais kong sabihin sa oras po na ito. Una ay yung the blessedness of endurance. And pangalawa ay yung reward ng endurance. So tingnan po natin yung blessedness ng endurance. Ang sabi dito sa verse 12a, blessed is the man who remain steadfast under trial. Hindi sinabi ni James dito na mapalad ang taong hindi kailanman dumaan sa mga pagsubok. Hindi niya rin sinabi na mapalad ang taong mayaman. Bagkus ang sabi niya, blessed is the man who remain steadfast under trial. Well, ang salitang persevere ay kaparehong salita ng endurance na ginamit sa verses 3 to 4. Hindi ibig sabihin nito na ang taong ito ay hindi kailanman nagkamali o natitisod, kundi ang taong ito ay nagpapatuloy ng hindi sumusuko. Dito ay makikita natin that the man who is enduring, that is successfully handling trials without giving up, is the one who can be truly happy. Bakit? Dahil ang sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Well, ang ibig sabihin ng salitang blessed sa Greek ay happy. No, but not in the usual sense of happiness na nakabatay sa magandang kalagayan. Ang isang mapalad is the one who finds their complete happiness in God. Mahirap man ang kanilang sitwasyon, mahirap man ang kanilang kalagayan. Ang sabi nga ni James Montgomery Boyce, sa kanyang definition nitong blessed o mapalad, ang sabi niya, the Greek word for blessed is makarios. And it is used to describe a person who is especially favored by God. And who is therefore, in some sense, happy or fortunate because of it. So ang makikita natin dito, na ang pagiging mapalad, na sinasabi ni James dito, ay hindi nakabase sa magandang kalagayan ng buhay, kundi ito ay tumutukoy sa relasyon ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kung saan ang isang tao ay itinuturing na pinagpala ayon sa pananaw ng Diyos kahit siya pa ay hindi nakakaramdam ng kaligayahan o hindi nakakaranas ng mabuting kalagayan sa kasalukuyan. This does not mean that you had been given a blessing o tinatawag ka na mamuhay upang maging karapat-dapat dito sa pagpapala na ito. Rather, you are declared by God as blessed. It is a declaration from God that you are blessed. Remember the Beatitudes. Di ba? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed, 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 blessed. Well, yung salitang blessed po dito ay ito yung eksaktong salita na ginamit ni James dito sa verse 12. Sa mga Griego, ginagamit ang salitang ito upang tukuyin ang kanilang mga Diyos. No, kaya para sa kanila, ang mga pinagpala ay mga Diyos lamang nila. They were blessed dahil na-achieve nila ang state of happiness and contentment in life that was beyond all cares, labors, and even death. Ginagamit din nila ang salitang ito sa mga patay. Dahil yung mga patay ay malaya na sa mga alalahanin
ng problema dito sa mundo. Ginagamit din nila ito sa mga elite, sa mga sabi nating mayayaman. Dahil sabi nila, ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay nag-angat sa kanila sa normal na problema ng nadadaanan ng mga tao. So sinasabi nila na upang ikaw ay tawaging mapalad, kailangan ikaw ay nasa magandang kalagayan. Kailangan ikaw ay nasa maayos na sitwasyon. Walang pagsubok, walang paghihirap. Ang salitang mapalad ay hindi karaniwang salita na ginagamit ng karamihan kapag sila ay dumaraan sa mga pagdurusa. Kapag sila ay dumaraan sa mga pagsubok. Kapag silabin nilang mapalad, ang iniisip nila ay maayos ang lahat sa kanila. Sinagot ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Marahil gumaling ang anak nila. May trabaho sila, malusog, etc. Kapag sinabing pinagpala, ang ibig sabihin ay maganda ang kalagayan. Ngunit hindi ito ang sinasabi ni James dito dahil ang sabi niya, ang isang taong mapalad is the one who perseveres sa kanyang pananampalataya. Ang salitang mapalad ay hindi rin kanariwang ikinakabit sa pagsubok at pagdurusa. Ngunit ang punto ni James ay ito. Pagpapala ang pagdaanan, ang mga ito, dahil nahahayag ang tunay natin pananampalataya dito. Katulad ng sinabi sa 1 Peter 1 verses 6 to 7, hindi ba? Sabi doon, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. At pagpapala ito dahil nakikita natin na sapat ang biyaya ng Diyos at dahil tayo ay may kagalakan sa gitna ng mga ito. Maraming mga tao ayaw dumaan sa mga pagsubok. Sinasabi nila na mas pipiliin kong takasan yan kaysa harapin yan. Ngunit mga kapatid, ang mga kahirapan sa buhay ay palaging mangyayari. Sabi nga, it is inevitable. Hindi natin kayang iwasan. Dumarating ang cancer, may mga sakit, kahit ayaw natin. Yung ekonomiya, hindi natin control, bumabagsak, maraming nawawalan ng trabaho. Nahahating ang iglesia. Kahit ilang beses tayong manalangin. May mga kaibigan tayo na marahil pinapasinungalingan tayo at sinisira ang ating pangalan. Ang sinasabi ko, bad things happen all the time. Hindi ba yun ang sinabi ni James sa verse 2? When you meet trials of various kinds. Ibig sabihin, ito ay darating at dumarating sa iba't ibang uri at sa hindi natin inaasahan. Pero yung magandang balita dito, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sa bawat trials na iyong pinagdadaanan, sa bawat pagsubok, paghihirap na iyong pinagdadaanan, tayo ay binibigyan ng Diyos o ni Kristo ng pagtsatsaga upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Lahat tayo ay umaharap sa hamon ng buhay, araw-araw. Ngunit, ang magandang balita, lahat tayo ay maaaring umasa kay Jesus sa bawat sandali ng ating buhay. Ano man ang pinagdadaanan mo, ikaw ay isang estudyante, ikaw ay kabataan, ikaw ay nanay, tatay, anak. Tumingin tayo kay Jesus. Dahil sa Kanya lang natin makukuha ang lakas at tiyaga sa pagtitiis. Alam niyo po, nang si Pablo ay nagbigay ng testimony sa 2 Corinthians chapter 12 patungkol sa pagdala sa kanya ng Panginoon sa third heaven. At sinabi niya, upang hindi siya magmalaki, ay binigyan siya ng Panginoon ng thorn in the flesh. Sabi niya, 3 beses siyang nanalangin sa Panginoon upang ito ay matanggal. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 12 verses 9 to 10, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Well, yung ini-imply ng sufficient dito ay pagtitiis, lakas, at kasiyahan. Why would Paul boast more gladly about his weaknesses or painful struggle? Sapagkat ang kapangyarihan ni Kristo ay pinakamalinaw na nahahayag sa mga bahagi ng buhay kung saan pinakamahina ang mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan, na para bang hindi mo na kaya, go to Christ. His grace is always sufficient upang tayo ay mag-persevere at maggalak sa gitna ng mga ito. Katulad ng sinabi ni Paul sa Philippians 4 verse 10, Philippians 4 verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. Si Kristo ay literal na nagbibigay ng lakas sa mga mananampalataya. Well, hindi ko alam kung familiar kayo kay Guido de Bresse, no? Siya ang author ng Belgic Confession. Sabi sa history, siya ay naging estudyante ni John Calvin at ni Beza. Dahil sa kanyang reform beliefs, he was persecuted and forced to live in hiding. Palipat-lipat siya ng lugar upang hindi siya mahuli. Eventually, siya ay nahuli at ikinulong. Habang siya ay nakasukulungan, o sa kanyang pagtatago muna, ay naisulat niya yung Belgic Confession. No, itong Belgic Confession ay isa sa mga clearest expressions ng Reformed theology. No, eventually, bitin ko ulit, siya ay nahuli at kinulong, at habang siya ay nasa kulungan, sumusulat siya, no, sa mga mananampalataya. Ano yung encouragement niya? Sila ay maging matatag kay Kristo. Noong 1567, he was executed by hanging for refusing to renounce his faith. At sabi nga ay umaawit pa siya ng Psalms noong panahon na iyon. Well, ang kanyang buhay ay nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay nagtitiis sa gitna ng pag-uusig. Yung kanyang tunay na pananampalataya ay nagtitiis sa gitna ng pag-uusig. Well, ano bang pagpapala ng pagtitiis? Ang pagpapala ay makita sa gitna ng pagsubok na ang Diyos ay kumikilos. Siya ang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng karunungan, ng kagalakan, at siya ang nagpapalalim ng pagmamahal natin sa Kanya. Kaya tayo nagpapatuloy, we are persevering because God is preserving our faith. Tayo ay nagpapatuloy dahil ang may hawak ng ating pananampalataya ay ang Diyos mismo. Yan ang sinabi ni Paul, di ba, sa Philippians 1 verse 6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it. He will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Well, yung prinsipyo na binanggit dito sa verse 12 was first fulfilled by the Lord Jesus Christ. Siya ang unang nag-persevere sa pagsubok. The ultimate trial, the ultimate test. Sa kabila ng tukso sa kanya ni Satanas, siya ay nanatiling matatag. Sa kabila ng pag-iwan sa kanya ng mga disipulo, nagpatuloy siya sa cross ng Kalbaryo. Siya ay namatay. Sa ikatlong araw, muling nabuhay, umakyat sa langit, at naupo sa kanang trono ng Ama. Kaya, kung tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, tumingin ka kay Jesus. Upang matapos natin ng may pagtitiis at matagumpay ang mabuting gawa na sinimulan
niya sa atin. Si Jesus ang unang nagtagumpay. Ang sabi nga, hindi ba, sa Hebrews chapter 12, verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Look to Him para sa lakas, sa pagtitiis, sa ating pagpapatuloy, sa ating pananampalataya. Well, that is the blessedness of endurance. Pangalawa dito is the reward of endurance. Sabi dito sa verse 12b, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Tanging ang mga nagtitiis, ang mga nagpapatuloy sa gitna ng pagsubok, at ang mga tumatapos ng takbuhin, ang tatanggap ng sinasabi ni James dito na crown of life o putong ng buhay. Alam natin na ang lahat ng hinirang ay tiyak na magtitiis at mananatili sa pananampalataya hanggang wakas. Dahil sa pag-iingat ng Panginoon sa kanila. Ngunit alam din natin na sa proseso ng ating sanctification ay may mga pagsubok na kailangan nating mapagtagumpayan. Kaya kailangan nating magtiyaga sa ating pananampalataya hanggang wakas. Sa kabila ng lahat ng hadlang, sa gitna ng pagsubok at pagdurusa upang matanggap natin ang putong ng buhay. Or yung crown of life. Hindi ba yan din ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 13? Ang sabi nito, but the one who endures to the end will be saved. Hindi sinasabi nito na sa huli ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating sariling kakayanan. Maliwanag sa salita ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tanging ang biyaya lamang ng Diyos na makapagliligtas sa atin at magdadala sa atin sa langit. Gayunpaman, ang biyaya ng Diyos ay nahahayag sa ating pagkapit sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Nalalaman natin na totoo ang ating pananampalataya when we work at our salvation, resting our hope of salvation in Christ alone. In Christ alone. Hindi nanganguluhugan nito na kung ikaw ay humaharap sa pagsubok ngayon, ay sigurado na ang iyong pananampalataya. Maraming nag-profess ng faith and sa huli, they fall away. Nagpapakita lamang yon that they had never true faith from the beginning. Well, ang lahat ay dumadaan sa proseso para mapatunayang tunay. At upang mapatunayang tunay ang iyong pananampalataya, ang sabi ni James dito, we must pass the test. We must pass the test. Ang sabi nga, we must first be proved before being approved. At ang pagsusulit ay ang pagpapatuloy sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok, patuloy na pagmamahal sa Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi dito, ang putong ng buhay or crown of life ay pangako sa mga nagmamahal sa Kanya. Well, ang sabi nga ni Spurgeon, when the test is over, then comes the hallmark of divine approval, the crown of life. Well, ano ba itong crown of life dito? Well, ang crown of life dito is a picture of eternal life that God promises to those who will endure and remain faithful to God. Ang salitang ito ay makikita din natin sa Revelation 2 verse 10 at itong chapter na ito ay nasa context ng trials. Ang sabi doon, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Well, ang konsepto ng buhay na walang hanggan na sinasabi ni James dito is a future blessing. Tatamasahin ng mga mananampalataya kung sila ay magtitiis. Ngunit alam din natin
na sa ilang paraan ang eternal life ay isa ring kasalukuyang pag-aari ngayon kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus. Dahil ang sabi sa John 10 verses 27 to 29, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand." Well, ang sabi dito, ang mga disipulo ni Kristo ngayon, meron ng buhay na walang hanggan, and no one will be able to snatch them out of Christ's hand, Christ in the Father's hand. Kaya sa mga sumasampalataya kay Jesus, ikaw na ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit makikita rin natin sa salita ng Diyos na ang buhay na walang hanggan ay tumutukoy din sa hinaharap, sa kaluwalhatian. Ito ang buhay sa kapuspusan at presensya ng Diyos. Ang sabi dito sa Matthew 10 verse 29, "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life." Balang araw, ang lahat ng nawala dahil sa ating paglilingkod sa Diyos ay mapupunan sa buhay na walang hanggan. Sa Matthew 25 verse 46, ang sabi, "And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." Dito ay ipinakita ang buhay na walang hanggan kontra sa walang hanggang kaparusahan. Malinaw na sa mga binasa nating teksto na yung buhay na walang hanggan ay tumutukoy sa isang buhay na hinaharap. Hindi ang kasalukuyang karanasan ng isang mananampalataya. Totoo na ang buhay na walang hanggan ay kasalukuyang pag-aari ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ngunit may aspeto rin ito na para sa hinaharap. Ang lubos na kagalakan sa presensya at kaluwalhatian ng Panginoon na inaasahan nating darating sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ano niyo po, dinescribe ni Charles Spurgeon kung anong mayroon doon sa buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, "God will give to all His people by and by such a crown of life. There shall be no sickness. The inhabitant shall no more say, 'I am sick.' There shall be no weakness. Even our body shall be raised with power. There shall be no dullness. We shall be forever fresh and young, led to living fountains of water. There shall be no emptiness, no sense of depletion, nor of want. We shall be forever filled with all the fullness of God. There shall be no pain, no misery, but a plenitude of enjoyment at His right hand, where there are pleasures forevermore." Hindi ba't yan natin ang sinabi sa Revelation 21? Nang ipinakita ng Panginoon kay John yung new heaven and new earth. Ang sabi dito sa verse 1, "Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, 'Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.'" Well, this is an encouragement to all believers to endure trials faithfully, upang matanggap nila ang reward na ipinangako ng Panginoon. May ilang Kristiyano ang nahihirapan na tanggapin ang idea ng gantimpala dahil para sa kanila, ang ating pagsunod kay Kristo ay dapat dalisay at walang halong sariling interes.
Ganyan naman dapat ang pagsunod. Diba? Sa Diyos. O ganyan naman dapat ang motibasyon ng ating pagsunod. Ngunit ang gantimpala sa langit ay matatagpuan sa bagong tipan bilang encouragement na tayo ay maging tapat sa mga mahihirap na kalagayan na ating nararanasan. Sabi nga ni Douglas Moo, keeping our eyes on the prize can help motivate us to maintain spiritual integrity when faced with the temptations and sufferings of earthly life. Alam niyo po, itong crown of life ay pangako para sa mga sumasampalataya kay Jesus. Para sa mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tumingin-tingin kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at pag-asa. Kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Jesus at wala ka pang relasyon sa Kanya, ay ang sinasabi ng mensaheng ito ay kailangan mong makarating sa puntong kinikilala mo na ikaw ay makasalanan. Dahil sa iyong kasalanan, ikaw na ay hinatulan ng kamatayan. Dahil dito ikaw ay walang pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na darating, maliban na ikaw ay iligtas ng habag ng Panginoon. Ngunit ang mga magandang balita ay ito. Sa krus, si Hesukristo ang nagbayad ng kabuuang parusa para sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inaalok niya ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya, ang hamon, ikaw ay lumapit kay Jesus ng may pananampalataya. Magtiwala kay Kristo bilang iyong tagapagligtas at tanggapin ang kaloob niyang kapatawaran. At kung tatanggapin mo ang alok ng Ebanghelyo, isang maluwalhating pangako ang inaalok sa iyo. Ang putong ng buhay, walang hanggang kaluwalhatian sa presensya ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, isa pang encouragement dito na ibinigay ni James na kailangan natin sa pagtitiis. Ano iyon? Ang pagmamahal sa Panginoon. Ang sabi dito, this crown of life was promised to those who love Him. Ang pag-ibig kay Kristo ang nagtutulak sa atin upang magtiis sa gitna ng pagsubok. Yung pag-ibig kay Jesus, ito ay binibigyan tayo ng lakas upang magpatuloy. At lahat ng pinili ng Panginoon sa kaligtasan ay nagmamahal sa Kanya. Hindi dahil sa sila ay unang minahal o nagmahal sa Diyos, kay Kristo, ngunit dahil sila ay unang minahal ng Panginoon. Totoo po na dapat ang sapat na motibasyon natin sa pagsunod sa Diyos ay ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sapat ng motibasyon iyon upang ikaw ay magpatuloy sa iyong pananampalataya hanggang wakas. Ngunit ang pagmamahal din dapat ng Panginoon ang maging motibasyon natin sa pagmamahal natin sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig kay Hesukristo ang kailangang maging pangunahing motibasyon natin sa paglilingkod sa Kanya. Lalo na kapag ang paglilingkod na iyon ay may kaakibat na paghihirap at pag-uusig. Kung nahihirapan kang magtiyaga sa gitna ng pagsubok, suriin mo ang kalidad ng iyong pag-ibig kay Kristo. Para maintindihan natin, di ba't sa kasal, lagi nating naririnig sa tipan ng ikinakasal ang mga salitang, mula sa araw na ito at magpakailanman, ikaw ay aking mamahalin at iingatan sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa tayo paghiwalayin ng kamatayan. Ang mag-asawa ay nagtitiis sa isa't isa at nagpapatuloy dahil sa kanilang tipan at sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ito ay dahil sa pag-ibig. Hindi ba't yan naman na sinabi sa 1 Corinthians 13 verse 4a and 7, love is patient and kind.
Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Kaya hindi kita tatanungin kung mahal mo ang Diyos. Dahil kung ikaw ay tunay na humasampalataya kay Jesus, inilagay niya sa iyong puso ang pag-ibig mo sa Kanya. Ngunit ang tanong, ang pag-ibig ba na yan ang siyang nagtutulak sa iyo upang magtiis at magpatuloy sa iyong pananampalataya hanggang wakas? Ganun ba kamahal ang Panginoon that at the cost of your own life and comfort, you will continue to serve Him? Tandaan natin na napapatunayan ang tunay na pag-ibig, hindi kung maayos ang lahat sa iyong buhay, ngunit sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Will you still love Him? Hindi dahil binibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi dahil sinasagot ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Kundi dahil mahal mo ang Diyos, gaano man kahirap ang sitwasyon, ang pagsubok, ang test na ibibigay niya sa iyo. Ikaw ba ngayon ay dumadanas ng kahirapan at pagsubok sa iyong buhay? Katulad ng sinabi ni James dito, ituring mong may buong kagalakan ang lahat ng ito. Sapagkat alam mong ang mga pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagpapatibay sa iyo. Nagpapalago ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Ginagawa kang ganap at sakdal na walang anumang kakulangan. Kaya kapatid, ikaw ay magpatuloy ng may pagtitiis hanggang wakas, hanggang makamtan mo ang putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Walang pinakamagandang balita dito, kaya ka nagpapatuloy, ay hindi dahil sa sarili mong lakas. Kaya ka nagtitiis, kundi dahil hawak ng Diyos ang iyong pananampalataya. At dahil dito, makasisiguro tayo na walang sino man o anuman ang makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos. Sa atin, sa Diyos. Malinaw dito sa Romans 8 verses 35 to 39, who shall separate us from the love of Christ? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation? Shall distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Or danger? Or sword? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay nangagamba na mabigo sa ating pananampalataya, tandaan natin na iingatan tayo ni Jesus. Kapag tayo ay nauhulog sa pagkakasala, iingatan tayo ni Kristo. Kapag hindi natin kayang tumayong matatag dahil sa mga pagsubok at pagdurusa, iingatan tayo ni Kristo. Kapag nalalamig ang ating pag-ibig sa Diyos, He will hold us fast. Christ preserves all who trust in Him, sustaining them by His grace until they receive the crown of life. But we must pass the test. Let's pray. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Na bagaman mahirap ang buhay,
na nang nananampalataya sa inyo dahil sa mga pagsubok na aming dinaranas o dadanasin pa. Ngunit nagpapasalamat kami dahil kay Kristo ay maaari kaming tumingin sa Kanya, humingi ng lakas upang kami ay makapagpatuloy ng may pagtsatsaga at pagtitiis hanggang sa makamtan namin, Panginoon, ang inyong pangako sa mga nagmamahal sa inyo, ang putong ng buhay. Mihiling din kami, O Diyos, sa mga kaibigan namin na hindi pa nananampalataya kay Jesus. Dalangin namin na nawa ang inyong mga salita ay na-convict ang kanilang mga puso at ito ay nagpakita sa kanila na sila ay makasalanan, nangangailangan ng kapatawaran, at nawa makita din nila, Panginoon, si Jesus bilang kanilang pag-asa at tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.